kayod kalabaw, kain at tulog lang ang pahinga. Kaya naman napakaswerte ng ilang nilalang na ang hanap buhay, maglakwatsa. May bayad na, meron pang kabuluhan. Sa loob ng isang taon, mahigit 200 araw ang karaniwang iginugugo ng isang empleyado sa trabaho. At kung tuloy-tuloy ang pagkayod at masyado pang stressful sa opisina, ayaw ko na! hindi katakataka kung ma-burnout o mapagod tayo. Para makapag-recharge, importanteng magbakasyon. Nung napagod na sa pagtatrabaho ang magkaibigang Lois at Chichi, naisipan nilang mag-travel. Pero bitin daw kung iilang araw lang silang maglamyerda. Dahil ang trip nilang libutin, We're here? buong Southeast Asia. Longest bridge in the world. There should be more to life than just staying in your home country. Na parang mas maging exciting tsaka interesting naman yung buhay mo, di ba? So, 26, I decided to live in the US. So, I lived in New York. And then, yun, parang it opened me up to so many possibilities. Kasi New York, di ba, parang maraming mga magsa-start ng round the world trip nila doon at mag-e-end. So, ang dami kong mga nakakasalumuhan na travelers at naririnig ko yung mga stories nila, yung mga pinagdaanan nila na parang for me, napaka-exciting and gusto ko rin yun para sa sarili ko. Kaya ang magkaibigan, para lang matupad ang kanilang dream vacation, nag-resign sa trabaho. Dapat prepared na kami din siguro emotionally, di ba? Parang iiwan mo yung old life mo, yung dati mong buhay, na kung nakasanayan mo na. And then suddenly, mag-iiba na yung path mo. Everyday, iba yung mararating mong lugar. So, meron siyang emotional preparation. And siguro, in a way, physical din, na parang you have to be physically fit. Sa loob ng 6 na buwan at sa budget na tig 100,000 pesos kada isa, 6 na bansa ang nalibot nila. Nagsimula sila sa Singapore, tumuloy ng Vietnam, tumawid ng Laos, at saka dumiretso ng Thailand. Isa raw sa kanilang adventure sa tinaguriang Land of Smiles, So the challenge was on. ang shopping challenge sa halagang 150 baht. 150 baht, 150 baht. Nakatumbas ng mahigit 200 piso. It's getting so frustrating. So poor, we can't even buy a cup of coffee. Naiwan pa raw sila ng eroplano. This is where we're gonna stay. Wala kaming choice kundi matulog sa airport. At paubos na rin yung pera namin noon. So, kahit na medyo pangit na, di ba? Parang naiwan ka na ng airplano. Pero ang saya, hindi namin binlame yung isa't isa. Parang na-enjoy lang namin. Anna, Francie, you have to join! May mga nakilala rin daw silang backpackers na nagyaya sa kanilang pumunta ng Myanmar o Burma. Ang huling destinasyon ni na Lois at Chichi, ang bansang Indonesia. Sa lahat ng kanilang mga napuntahan, hindi lang daw sila basta nagpakaturista. Naging traveler daw sila o mga manlalakbay. How did you sleep? Good. Sinubukan din kasi nilang maranasan ang kultura at tradisyon ng bawat bansa na kanilang napuntahan. Good. Chicken. Tumikim ng kanilang mga pagkain What did you get? at nakisalamuha sa mga lokal Say hello. o mga taga-roon. Ang mga karanasang ito na idokumento nila sa pamagitan ng isang sayaw. Kung magta-travel ka, hindi ka magiging close-minded eh. Sobrang lawak ng pag-iisip mo. Hindi ka pwede maging racist, hindi ka pwede mag-generalize. Kasi lahat ng mga nakikita mo, talagang you're seeing it for yourself. Hindi siya finifeed ng media, hindi siya binibigay na opinion ng ibang tao. Talagang ikaw na yung nandun. And when I came back from traveling, everything else was the same. Everything was the same. Home was the same. But I was changed. Talagang changed for life. So, ito yung magazine kung saan kami na-feature. Ito yung sa Thailand. Dahil sa kanilang Tapos, kakaibang yung travel trip adventure, namin. naitampok sina Lois at Chichi sa isang travel magazine. Ito yung isa sa pinaka-best na napuntahan ko rin. Hindi na rin nila binalikan ang dati nilang mga trabaho. Si Lois, social media consultant at travel blogger na ngayon. I
have only this bag? Only one backpack. Samantalang sa Singapore naman nakabase si Chichi. Paano ko masusustain? Itong lifestyle na to, nakakaiba. So, ang ginawa ko, nag-put up ako ng sarili kong business. Tinatrain ko yung sarili ko na maging speaker. So, lahat ng mga bagay na to, eventually, gagawin kong lifestyle na pwede pa rin ako makapag-travel. Kahit hindi na sila madalas magkasama, wala pa rin kapaguran sa pagbabiyahe si Lois. Katunayan, nito lamang Huwebes, naimbitahan si Lois ng isang travel organization para libutin ang Ilocos. So, maghanap kami ng pinakamasarap na empanada dito sa Ilocos. Yay! Sa halip na tikman lang niya ang ilang pagkaing Ilocano, sinubukan niya ang mga itong lutuin. It's really important na hindi ka lang maging turista, di ba? Na parang maging traveler ka in such a way na minsan magtanong ka naman sa mga locals kung ano yung kinakain nila, ano yung magandang puntahan, anong pwedeng gawin sa lugar. Tapos ano din, parang your own curiosity na lang na kahit na hindi na siya part ng tour, hindi na siya part ng trip, na magtanong-tanong ka, tumingin-tingin ka rin kung ano yung pwede mong puntahan. So that's part talaga siya ng buong experience. Narating niya ang bayan ng Claveria. Ang pakay niya rito, isang nakatagong lagoon.